congressman na nagtanggol sa mga Duterte kakasuhan? Benny Abante tinakwil ng baptist sa mga pinagsasabi nito kay PRRD. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa atin lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito pag-usapan natin tong ewan ko ba kung anong pinaggagawa nito ni Abante kahapon. At itong kaisa-isang congressman sa hearing na pinagtanggol ang mga Duterte ay may bali-balitang makakasuhan daw di umano. At panoorin din natin tong pagsupalpal ni PRRD dito sa Bali Victoria. Dito sa Bali Victoria na si Raul Manuel. Grabe, no? Alam nyo kahapon, sobrang tuwang-tuwa ako dito sa nagngangalang apelido niya ay si Cardema. Oo, si Cardema. Ito may papanood ako sa inyong video na kung sa sinabi na mapatungkol sa mga mapatungkol dito sa mga Duterte na talagang ikinagulat ng mga kapwa niya mga congressman. Oo, at sinabihan nga nito, nagbiglang ang bumuelta dito si Franz Castro. Ano yung dapat ikagalit dun, no? Talagang halatado mo na sa kanila na ang pakay talaga nila ay talagang durugin ng mga Duterte, no? At kapag may kumampi sa mga Duterte, dudurugin din nila. Kaso hindi naman nila nadurog ang mga Duterte. Ilan sila doon nagtatanong, lahat sila durug. So ito, pag-usapan natin to, no? So, syempre, bago natin pala to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin yung join button at super thanks dyan. So ito, umpisahan natin dito sa kay oo nga pala, ito rin pala, pag-usapan din natin tong awayan ni kahapon ni Trillanes at ni PRRD, no? To maganda rin tong pag-usapan, no? Oh, alam mo si Trillanes muntanga lang, no? Tandaan na ni PRRD pinatulan. Gusto niya sabi, gusto niya ngayon na eh. Talagang walang wala talagang modo tong tao na. Talagang puro lang dak-dak. Isa pa sa masakit dito sa nangyari na to, hindi man lang inalam ng House hearing or mga representative na kung totoo ba tong sinasabi ni Trillanes. Basta-basta lang nilang ginamit sa kanilang hearing. Ito, panoorin natin. Dahil sa takot at kaba, dating Senador Antonio Trillanes tila wala nang nagawa kundi ang maging tulala. Maraming netizen ang nakapansin sa naging pagdinig ng Quad Committee kahapon kung saan nagkaroon ng kumusyon sa loob ng Kongreso nang hindi matansya ni former President Rodrigo Duterte ang mga di umunay kasinungalingan raw ng dating senador na si Antonio Trillanes. Sa naging pagdinig ng Kongreso, handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumirma ng waiver sa bangko ngayong gabi, kapalit ang pananampal kay dating Senador Antonio Trillanes sa harap ng publiko. Alam nyo, yun nga ba't kaya hindi pumalag si Trillanes, no? Sa pagdinig nitong Miyerkules, tila hindi nagustuhan ni Digong ang lahat ng kasinungalingan ng dating senador kung saan ipinipilit na may milyones raw silang pera sa bangko na siyang galing di umano sa illegal na droga o itinuturing na drug money. Para raw matapos ang usapan, hinamon ni Digong ang Kongreso na handa siyang pumirma sa kahit anumang waiver basta't sasampalin niya sa harap ng publiko si Antonio Trillanes. Ito raw ang kabayaran sa lahat ng mga tila kasinungalingan ng senador at nakita rin sa kamera ang panggigigil ni Digong sa dating senador at ibabato pa ang mikropono ng Kongreso. Ewan ko ba rito
ano pa ta? 2016, no? 2016 pang kasinungalingan to ni Trillanes. Tagal-tagal na nito, paulit-ulit lang. Tapos, etong House of Representative naman, hindi mo na inimbestigahan yung hindi mo na inimbestigahan yung mga papeles si Trillanes kung legit ba yun o hindi. Basta lang ginawang witness lang dun. Dito na bumilib ang ilan sa mga solid die-hard Duterte supporter kung saan kahit matanda na raw ang dating Pangulo, hindi pa rin nawawala ang kanyang tapang pagdating sa mga sinungaling na tao. Narito at panoorin ang full video kung saan tila nataranta ang ilan sa mga kongresista sa loob ng Quad Committee nang magkaroon ng komisyon sa pagitan ng dating Pangulo si Rodrigo Duterte at Senador Antonio Trillanes. Former President Duterte, kinalampag ang tinaguriang sundalong kanin. Sundalong kaning lamig. Gago! Alam nyo, isa to sa nagpa-lap trip kahapon nung hearing na yun, no. Grabe talaga. Sundalong kaning lamig. Panoorin ang full video. Grabe mga lods. Anong ginagawa ni Trillanes sa hearing? Grabe itong... Wait lang ha. Ang pinakamalupit pa ho dito, ang pinakamalupit pa ho dito ay parang hindi ata alam ng kampo ni PRRD na kung sino yung mga dadalong witness. At hindi rin alam kung ano yung mga rules doon. Dahil parang hindi ata ipinalam sa kanila. So doon pa lang kabastusan na, di ba? At yung about doon, kaya nga sinabi kahapon ni PRRD, sabi ni Paduano, sumunod ka sa rules. Kung hindi ka susunod, i-contempt kita. Sabi naman ni PRD, kung may bastos man dito or kung sino man hindi sumusunod sa rules, kayo yun. Kasi yung kampo namin, hindi nyo binigyan ng ng papers para kung ano ba yung mga rules dito sa hearing na to. Malit, sir. Hindi, sampalin ko sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon mo. Wala pong gano'n. Sampalin ko sa Lasi, oh. session suspended. Tignan nyo mga lods, sungay na lang. Naghamon pa. Yung pare, no, kaya pala siya kaya pala siya pinormahan nitong mga nasa likod ni PRRD kasi dinuro niya si PRRD. Ayun, kitang-kita natin, no, dinuro nung pare si PRRD, oh. Dinuro niya. Grabe. Grabe mga lods, unbelievable. Imagine ninyo, si Trillanes bakit andyan? So, pansin mo talaga mga lods na orchestrated lahat. Ha? Talagang nagkampihan sila eh. Andyan yung mga dilawan. Di ba? Andyan yung mga buwaya. Andyan si Trillanes. Talagang join force eh, no? Talagang dito mo mapagtatanto na scripted na talaga lahat ng nangyayari dyan eh. Oo, samantalang may full video pala tayo niya. Ito yung full video niya, no? Hanapin natin. Hindi yung full video niyang... ito ba yun? Mr. President, in the past hearing of Quadcom, ito yung full video niya yung kay Trillanes. Gusto ko rin mapanood palagi na ito. Ito. Yan. Lolo. Just so that we can... Pero in fairness kay De Lima, ha? Ito lang, medyo natuwa ako dito kay De Lima kasi medyo, naging kalmado. Tapos inaawat niya si PRRD. At parang namutla si De Lima. kasi yung mic, pag binato ni PRRD yun, pati siya sa pool. Put to rest this issue of waivers because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko.
Hindi, wala naman. Yan biglang nagulat si Dilima eh. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you sasampling ko sa Mr. Chairman. session suspended. Session suspended. Tayo lang, di ka atrasan niya, gago. Si Duterte mo, ngayon na. Sabi ni Trillanes, ngayon na. Sabi ni Dilima, stop. At si Dilima, kinabahan eh. Tayo lang to, kahit matanda tinapatulan ng gago. Sa mga anak nga, di ka makaporma eh. Nihiwalay yan, sabi. Sergeant at Arms. Can we please observe proper decorum? We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. Si Trillanes naman ang nag-umpisa. Tanga din to si Suarez eh. By a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. Bagay, sanay na tayo din naman kay Trillanes eh. Simulat sa pool, ganyan naman na talaga yun eh. Wala tayong magawa dyan, bastos kung bastos talaga yan. Ano nga yan eh, yung tinatawag na joke box. Ulugan mo lang ng pera, magsasalita na. Samantalang mapunta ko tayo dito sa kay naman, sa mga pili natin. Ito. Yung kay Benny Abante. Dito, matapos magmalaki ng naitulong, Abante nilaglag ng mga miyembro. Kawawa naman. Kawawa naman si Abante, nilaglag lang basta-basta. Hindi, ito pa. Nakakabobo lang. Ang dami-dami mong pwedeng isali doon or sabihin sa house hearing yung panunumbat pa. Diba? Kasi sabi niya, isa daw siya sa mga tumulong kay PRRD. Halos libo-libo daw sila. Ngayon, ang sagot naman ng mga supporters ni Duterte, libo-libo nga kayo, milyon naman kami. Gago! Kaya nga medyo tagilid talaga dito si Abante sa mga pinagsasabi niya. O parang sinasabi niya kasi dito na, oy, tinulungan kita, dapat makinig ka sa akin. O ngayon kasi ganito yan. Ito na lang si Pastor halos lahat ng mga politiko tinulungan ni Pastor. May may narinig ba kayong sumbat doon? Wala kayong narinig na sumbat kay Pastor Apollo Siquibolo Ito nanumbat tong loko ito. Matapos idama yung buong Baptist sa kanyang kahihiyan, Benny Abante nilaglag ng sariling miyembro. Bukod sa hambog umayabang, Abante pinagbantaang tatapusin si Pres Duterte kung dadalo sa hearing. Ewan ko, natapos mo ba? Ibali ng palamura, huwag lang nagnanakaw ng pera. Matapos pagbawalan ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa di umanay pagsasalita raw nito ng hindi magaganda nang magkaroon ng pagdinigang Quad Committee, pastor na si Benny Abante inilaglag mismo ng mga dating sariling miyembro nito. Ito raw ang isa sa mga kahihiyang aabutin ng Manila representative na si Benny Abante matapos ang kanyang kontrobersyal na pahayag sa pagdinig ng Quadcom patungkol sa mga aligasyon ng extrajudicial killing sa panahon ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte.
Ayon kay Abante, hindi raw dapat nagmumura ang Pangulo at dapat raw irespeto nito ang mga kagalang-galang na congressman na Wow! Kagalang-galang ng mga congressman. Ayop. siyang naroon sa Quad Committee. Kawa pala, nabanggit niya rin pala dito kahapon na binabash daw siya ng mga Duterte supporters troll army, sabi niya. Ngayon, kung troll army pala ang mga supporters ng mga Duterte, ba't ka nasasaktan? Diba? Kasi kung troll army yung mga nagsasalita sa iyo, ba't ka nasasaktan? Ang ibig sabihin kasi ng troll is robot yan. Or walang pagkakilanlan, ganun. Tapos ngayon masasaktan ka. Kasabi, binabash daw siya ng mga vlogger. Natural. Gago! Ha? Natural na sitahin ka namin unang-una. Paano ka nagkaroon? At sa totoo siya, hindi naman pambabash yun eh. Nagtatanong lang sa'yo. Nagtatanong sa'yo kung saan ba galing yung pera mo, na ba't ka nakabili ng sasakyan na nagkakahalaga ng 18 million with bulletproof. Yun, nagtatanong ang taong bayan, so bawal na rin kami magtanong sa'yo porket congressman ka. Kami nagpapasahod sa'yo. Taong bayan na nagpapasahod sa'yo, karapatan namin magtanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw mo palang tanungin ka, di umalis ka sa pagiging congressman. Ganun lang yun. Kasi sabi niya, binabanatan daw siya ng mga Duterte vloggers. Ano, hindi ka babanatan? Puro katulong gisi ko ba naman? Kagalang-galang na yung tingin mo sa sarili mo. Ang tanong mo kung kumakain ba ng hopya? Gago! May kagalang-galang bang ganun magtanong? Kumakain ka ba ng hopya, Alice? Ano kung teting? Ngunit hindi pa nga raw umiinit ang kanyang kinauupuan, inilaglag na siya ng nagpakilalang miyembro ng religious group na kinabibilangan nito. Ayon sa kanyang naging pahayag, bukod raw sa likas na kayabangan ni Benny Abante, tila nagbanta rin daw ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tatapusin ang former president kapag raw sila ay nagkita sa Quadcom. Ayon sa kanyang naging official statement, "Hello, isa ako sa miyembro ni Pastor Benny. Pagkatapos ng preaching niya noong November 8, Friday, yan sa Middle East, nagkwento siya patungkol kay Duterte. Ang sinabi niya, di ko nagustuhan. Buti hindi dumalo si Duterte sa Quadcom kasi pag dumalo siya, tatapusin ko siya. Napakayabang talaga ng pastor namin. Pati pulpit, ginagamit niya na sa politika. I'm still praying kay pastor na maliwanagan siya sa kanyang mga ginagawa. Please hide my identity." Unquote. Ito pa ang isa sa Ang yabang mo, tatapusin mo. Doon nga, hindi ka nakapagsalita. Tsaka, doon nga lang sa pagmumura ni PRRD, takot na takot na kayo. Tapos ngayon, tatapusin mo pa. Kakagulat, nagsalita na rin ang nagpakilalang Fundamental Baptist member na si Tio Moreno at dito'y inilathala ang tunay na ugali ni Benny Abante. Ayon sa kanya, bukod sa nakakahiya na nagba-Bible verses pa raw sa loob ng hearing ang pastor, hindi rin daw totoo na marami siyang naitulong sa dating pananungkulan noon ng former president. Hindi rin daw totoo na dahil sa kanila kung bakit nanalo ang dating Pangulo. Dahil kahit Baptist member ay may sari-sariling opinyon at tulad ni Tio Moreno, hindi niya binoto si Duterte nang dahil lamang sa sinabi ng kanilang pastor. Ito. Totoo naman yung sinasabi ni Tio Moreno eh. Ang pagkakalam ko kasi sa Baptist, isa rin yan sa nire-respeto nating relihiyon dito sa Pilipinas. Pero hindi kasi yan katulad ng Ang pagkakalam ko lang hindi yang parang ang Baptist kasi pag usapang boto, hindi yan katulad ng iglesia at hindi yan katulad ng KOJC na kapag may susuportahan silang isang politiko, lahat talaga sila dapat doon bumoto. Yun ang pagkakaalam ko sa Baptist. Ngayon, kasi sa iglesia kasi parang pag inutos halimbawa ng leader nila o sabihin na natin si Manalo, pag inutos ni Manalo, ang tawag sa pastor, di matawag sa iglesia nun.
Pag inutos ni Manalo na ganito, ang iboboto nating presidente si Duterte, kailangan lahat tayo So ano yun, napaka napaka-solid ng samahan ng iglesia. Katulad lang din yan sa KOJC. So pag sinuway mo yung utos ng pastor nila is parang lumalabas dun is parang lumabag ka rin sa kautusan or lumabag ka sa inyong reliyon. Sa Baptist ata walang ganun. Kanya-kanya sila, wala silang, hindi sila yung, hindi ko lang alam talaga 100%. Hindi ko alam kung ganun ba, kung katulad din ba sa iglesia. Ang pagkakaalam ko kasi iglesia ganyan Pag sinabi ng pastor or nung leader, eto yung boboto natin. Lahat yan, solid yan, yun ang iboboto. Walang tanong-tanong yun. Ngayon, eto nga sa Baptist, nagulat ako sa sinabi ni Benny Abante kahapon. Tsaka ito sa totoo lang, ngayon ko lang din talaga siya nakilala. Ngayon ko lang siya nakilala si Benny na siya pala yung pinaka-leader ng Baptist sa buong Pilipinas. Okay, play nga natin. Kundi ito ang kanilang paninindigan, maging ang kanyang buong angkan. Ayon sa kanyang naging full statement, open letter to Bishop Benny Abante. Ito si Tio Moreno, isa tong Baptist. Stop using the name of Baptist Church and its members as if you were the reason we voted for former President Roti Duterte. We are embarrassed by how you misuse Bible verses during the Quadcom hearing. The real question is, do you even apply those verses to your own life? Oo nga ang tanong niyan, bakit ayaw niyang ayaw i-apply ni Benny Abante yung mga pinagsasabi niya sa tsaka nagulat tayo biglang nagmisa doon sa loob ng hearing. Hindi naman po sa maganda rin naman ho yun kasi about sa Panginoon Diyos or pagpapayo galing sa Panginoon Diyos yun. Kaso kung iisipin yung maigi, ang nagpapayo or nagsasalita ng mga ganong lingwahe na galing sa Panginoong Diyos ay hindi mo naman nire-respeto at wala naman talaga kang makikitang para i-respeto si Abante. Kung siya nga mismo nanguhusga siya ng kala mo siya yung korte. Kaya nga maganda nga to sinabi ni Tio Moreno na but hindi niya i-apply sa sarili niya yung mga Bible verse na sinasabi niya dun sa hearing. My family and I, along with many others, voted because of our love and trust for President Digong, not because of you or your words. Our faith is in the Lord, not in your self-righteousness. So don't act like you're always right. Please stop being a hypocrite. We are ashamed of you, Abante. Sincerely, Tio Moreno, Fundamental Baptists. Unquote. Narito at panoorin ng full video kung saan bukod sa member ang pastor at bishop na si Benny Abante matapos tila isangkalan pa ang salita ng Panginoon sa kanyang naging opening speech sa Quad Committee. Ilang mga Baptist member ng religious group ni Benny Abante inilaglag mismo ang congressman. Kayabangan nito at pagbabanta sa dating Pangulo timbog na sa publiko. Narito't panoorin ng full video. Ako po ay marunong mag-English. Baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. Gusto ko yung abogado natin na nang-insulto dito sa isang member natin dito, makinig na mabuti. Tignan nyo sa kaplastikan. Nandyan naman kaharap niya na si Panelo, di niya pa sinabi. Si Panelo po yung sinasabihan niya rito na sinabihan ni Panelo na hindi marunong mag-English si Dan Fernandez. Totoo naman. Minsan kasi amin tayo pag di natin kaya. Katulad ko, ako lagi ko sinasabi sa Banateros, di ako marunong magbasa na English. Mahina ako sa English. Ganun. At i-correct niya ang English ko. Gusto ko pong marinig ito ng mga DDS trolls at DDS vloggers na Gersh. DDS vloggers. But may H lagi tira sa amin at sinisira ang aking reputasyon.
Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former President? Ako po, Mr. President, libo-libong boto ang binigay namin sa inyo. Kami, milyon. Gago! Ay, lako po. Dito tawag-tawa ako dito kapang mamang pinapanood ko. Ikaw lang talaga kwenta tong hype to. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Hindi. Bakit? Pinilit ka ba? Hindi. Hindi ka naman pinilit ni PRRD na suportahan mo siya. Bakit? Pinuntahan ka ba niya sa bahay niya at sinabi niya, "Oy, suportahan mo ako. Gampanya mo ako sa Baptist." Ginawa ba ni PRRD yun? Hindi. So may karapatan ka bang may karapatan ka bang sumbatan si PRRD? Wala. Gago! Kasi puntay na hindi naman lumapit sa iyo yung tao eh. Kasalanan mo 'yon. Ngayon pag ito yung hirap pag gumawa ka ng isang bagay sa isang tao, huwag ka maghangad ng kapalit. Tawag nyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sa pagkayo Pangulo, Mr. President. And I do not want you to go to hell. You said publicly, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will... Kasi abante. Tigil-tigilan mo na yung kaano mo, kahungangan mo. Tignan nga natin kung meron bang magsasalita. Ganun pa rin pala. Sa kanya pa rin pala to, no? So, ito yung mga sinabi niya kapon, wala namang kwenta kasi ito. Natin panoorin yan. Dito tayo sa isa. Ito, may mas kwenta pa itong papanoorin nating isa. Asan na yan? Ito. Yan, isa pa to. Ito pa to. Matapos ipagmalaking siya raw ay isang summa cum laude estudyante, Raul Manuel, binanatan at pinangaralan ni Pangulong Duterte. Ito ang isa sa mga kaya yun, pag sigawan mong summa cum laude ka tapos tinuruan ka lang. Pinaka-satisfying video ng Quad Committee kahapon kung saan hindi pinalagpas ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga tila mapanlin lang na tanong ng Kabataan Party List Representative na si Raul Manuel matapos ng tanungin kung ano raw ba ang pinagkagastusan ng Pangulo sa kanyang Noy Confidential Fund noong ito pa ang presidente ng bansa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natameme si Raul Manuel nang soplakin siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon mismo sa former president, nasan raw ba ang utak ni Raul Manuel para ibato ang ganitong klaseng katanungan at alamin kung ano ang pinagkagastosan ng confidential fund? Kaya nga raw confidential, hindi maaaring sabihin publicly na kahit ang COA ay sumang-ayon sa dating Pangulo. Dito na raw nilamon ng kahihiyan ang Kabataan Party List Representative na si Raul Manuel matapos harap-harapang masupalpal ni former President Duterte. Narito at panoorin ang full video kung saan sinunog ng buhay ni former President Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang salita ang Kabataan Party List Representative na si Raul Manuel matapos tila magbida-bida na parang mas marunong pa raw sa COA. Narito't panoorin ang kanyang full video. Dun sa Peace and Order, yun po ay Confidential and Intelligence Fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali medyo papahingin mo lang ako ng 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. You are asking as if you are from the COA. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. Sa pool.
Tama nga naman, bakit kita sasagutin? Hindi ka naman COA. Pangalawa, bakit mo tatanungin confidential fund nga? Tanga talaga eh. COA, kailangan mo ng report, so you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Ay nako, Raul Manuel talaga kahit kailan. No, dito na tayo. Ito yung kahapon, no. Ito yung kahapon na sinabi ni yung ano nga, yung binanatan nga nila, ano. Siguro, ano ba to? Ibang video na lang siguro natin to, no? Ay, hindi, wag. Ito. Kahit konti lang, bigyan natin to ng reaction, no? Dito yung, ano, yung, itong si Kong Cardema na binutataang siring. Castro at Barbers na galit. Panorin natin. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a manifestation. Mahina tong video. Wait lang, hanap tayo malakas. Dito tayo sa malakas na video. Matapos ilabas ang buong katotohanan kung paano pagtulungan ng Kongreso ang pamilya Duterte, Congresswoman Drixie Cardema pinaiyak ang mga kapwa nito kongresista. Hinangan, pinalakpakan at pinabilib ni Drixie Cardema ng Duterte Youth Party List ang maraming netizens online kung saan kahit siya ang nag-iisang tagapagtanggol ng mga Duterte na dumalo sa Quad Committee, buong tapang itong nanindigan at ipinamuka sa mga kongresista na tila bakit mas pinagtatanggol pa ng mga ito ang mga durugista, kriminal, at rapist na siyang nooy binurog ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa nakalipas na 6 na taon. Yun na nga yun palagi natin sinasabi. Alam nyo, napakaganda nung sinabi nito ni, hindi porket hindi porket kinampihan niya si Duterte, hindi ganun. Ang pinakaya ko na sinasabing maganda kasi isipin nyo maigi. Bakit ayaw pag-usapan ng House of Representatives yung Quadcom, yung mga naabuso, yung mga namatay or pinatay ng mga sindikatong to. Diba? Doon dapat mas maganda yung ganun yung pag-usapan dyan. Yung mga pinatay ng mga, halimbawa, yung mga namatay na drug lord or pusher or addict na yan, kung yung mga dinisgrasya niyan, yun yung pag-usapan, napakaganda. Bigyan ng hustisya yung mga, kasi malamang sa malamang, yung mga pinatay ng mga addict dyan, yung mga ni-rape ng mga addict dyan, hanggang ngayon wala pa rin hustisya yung mga yan. Kaya napakaganda nito sinabi ni Kong Cardema. Nag-viral sa social media ang kanyang testamento kung saan pinatunayan nitong nasayang lang ang 6 na taong pagpupursigi ng Duterte administration na wakasan ng mga durugista at masasamang loob ang kanilang pang-aabuso sa mga Pilipino. Isiniwalat rin ito na sila lamang ang katangi-tangi kongresistang nagsusulong na may sa batas ang kaparusang kamatayan sa sinumang lalabag o mapapatunayang nanggahasa ng maltrato at ng abuso ng kapwa nila Pilipino. Matapos ang kanyang naging pahayag, tila nag-react ang chairman ng Quad Committee na si Ace Barbers. At dito'y nag-alboroto sa galit matapos ma-real talk ng Duterte Youth Party List representative na si Drixie Cardema. Ito rin ang naging reaksyon ng kanilang makakaliwang grupo at makabayang block member na si Franz Castro na tila napabalik pa raw at sumagot pa sa nasabing pahayag ng Duterte Party List representative. Yun no? Tawang-tawa nga ako dun kahapon eh. Biglang sabi ni Barbers, wala hong bastusan dito. Kung kayo, ito yung pinakapangit dito. Kung kayo, malaya kayong makapagsalita ng mga gusto nyong sabihin diyan sa hearing, so dapat hayaan nyo rin yung iba na makapagsalita sila ng gusto nilang sabihin. Katulad lang yan, wala namang masama dun sa sinabi ni Congressman Cardema. So bakit nagalit kayo? Kasi pangsupalpal sa inyo yun. At yun ang himaigpit na ipinagbabawal ng boss nyo, ganun ba?
Ayun nata yun eh, no? Kaya galit na galit kayo. Kayo nga, malaya kayong magsalita ng kung ano-ano eh. Tapos si Cardema, hinayaan nyo, nagalit kayo porket may sinabi siya. Totoo naman lahat ng sinabi niya. Nung panahon ni PRRD, the most pinakamataas na boto sa kasaysayan, no? Yung kay PRRD, partida, dinaya pa yun. So, umabot ng 6 years ang kanyang termino at pinatupad niya yung war on drugs at tumakbo naman si VP Sara Duterte, si Inday Sara Duterte bilang Vice President at umabot ng 32 million ng boto. So sa madaling salita, nagustuhan nga ng taong bayan kung ano yung ginawa ni PRRD noon. Kaya binoto ulit si VP Sara na madihamak na mas mataas pa na boto kay Marcos. So ngayon, tama naman yung sinasabi niya. So ngayon, bakit nyo nga naman hinuhusgahan or masyado nyong ginigipit or masyado nyong sinisita yung war on drugs na samantalang nagustuhan ng mga Pilipino yon? At pangalawa pa dun, bakit ayaw nyong imbestigahan yung mga inabuso at pinatay ng mga adik na pinagtatanggol nyo ngayon? Walang mali doon sa sinabi ni Congressman Cardema. Napakaganda nga nun, yung nga lang nasupal-pal lang talaga kayo. Sa pulisin no? Ngunit para mismo sa maraming netizen, totoo naman raw talaga ang sinabi ni Trixie Cardema na siya lamang ang katangi-tanging kongresistang nagbigay ng pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte maging ni Vice President Sara Duterte. Yun na nga yung masakit din sa sakripisyo na ginawa ng mga Duterte sa Pilipinas. Ang ibinalik pa sa kanila ay kawalangyaan. Diba? Sila na nga lang yung natatanging naging presidente at vice president na talagang minahal ang kanilang trabaho at minahal nila yung mga Pilipino at ginampanan nila yung kanilang trabaho sa mabuting pamamaraan. Ang binalik pa sa kanila ng iba dyan ay kawalangyaan. Gago! Tulad ng ibang mga congressman, diba, na dating halos sumalik sa paa ni PRRD. So ngayon, pansinin nyo, kalaban na yung iba. Katulad lang na Ace Barber na dati sumisigaw pa na dugtungan pa ang termino ni PRRD. So ngayon, isa na siya sa kumu-question sa war on drugs. So doon natin mapagtatanto na sa politics talaga, hindi talaga ano dyan. Tama nga yung sinabi ni PRRD bukas. Ngayon, kakampi mo, bukas kalaban mo na. Kasi kapag ang mga politiko kasi, hanggat may napapakinabangan niya sa isang tao, doon at doon didikit yan. Pero pag natapos na yung pakinabang nila doon, lumalayas at kakalabanin ka na rin ng mga yan. So yung mga banateros, hindi na natin tatapusin tong video na to at masyado na tayong humahaba. At baka kung ano-ano pa yung masabi natin. So yung maraming salamat mga banatero. Siyempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ano ba yun? Huwag niyo pong kakalimutan at kung ano po yung ano po bang magiging komento niyo sa mga napanood nating video, sa mga nareaksyonan natin at issue dito sa Politics World. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, ayun na nga pala, sabi ko. Bahala na kayo kung ano i-comment nyo dyan. Babasahin natin lahat yan. Pakisama na lang din po yung join button at super thanks. Yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.